Kamusta mga Repa Pips? Shoutout ko lang yung aking chief engineer na mabait na, mabagsik pa. Sa araw na ito may bago na naman akong customer. Babaklasin natin at papalitan ng bearing yung fuel oil circulating pump. Bago natin gawin ang pagbabaklas ng motor, kung may kita nyo, naglalagay ako ng loto o yung tinatawag na lockout tagout para lagi tayong safety. At walang makakapag-start ng motor kundi ako lang. Dahil ang aksidente ay unpredictable, pero kaya namang maiwasan sa tamang proseso. At ilalagay ko ito sa ako lang ang nakakaalam. Pero bago ang lahat, dapat prepared na natin ang ating mga permits. In case na may hindi inaasahang pangyayari, ay may black and white tayo na panlaban. Bago mag-start ang trabaho ay meron tayong tinatawag na toolbox meeting. Doon gagawin ang mga permits at risk assessment para alam natin yung gagawin natin. Ngayon punta na natin ang ating customer. Isa ang fuel oil circulating pump sa importanteng motor sa barko. Dahil naka 3 years number ko, sa akin nakatoka ang pagpapalit ng bearing. Halos naka 25 motor na napalitan ng bearing. Simulan natin sa pagbabakas ng wire. Make sure na picturean ang color code ng wire or markahan para pag ibabalik ay tamang rotation. Tinulungan ko na rin silang baklasin ang screw pump rotor. Ngayon dali na natin ang ating customer sa ating workshop para simulan ang operasyon palit bearing. Bago natin palitan ng bearing, make sure na may bearing tayo, proper tools, lightings. At dahil meron din pasyente ang mga engineers, dito muna ako sa lapag. Sa bawat baklas dapat lagyan ng markings para maibalik sa dating position. Kumuha din tayo ng isang lagayan na kung saan doon natin ilalagay ang mga bolt, mga dowel para in case na ibabalik natin to ay hindi kalat-kalat yung mga tools nito. Make sure na proper tools ang ating gagamitin sa pagbabaklas ng motor. At ayun nga, meron tayong rescuer na dumating. Siya si Messman, pero marine engineer graduate. Para makapagsimula sa larangan ng pagbabarko, kailangan nating magsimula sa mababa. Kaya tinanggap niya ang pagiging messman para may panimula siya. Bumababa siya pag free time niya para tumulong sa makina at may matutunan. Lahat kami dito ay binibigyan siya ng pagkakataon na matuto. Dahil lahat kami ay nagsimula sa wala. Sa araw na ito ako ang kanyang teacher. Tinuturo ko sa kanya ang mag-insulation test ng motor. Paano malaman kung good na ang insulation or bad na ang insulation ng motor. Tinuro ko din sa kanya yung mga safety awareness sa paggamit ng insulation kung bakit ito prone sa electric shock. Make sure na may picture para katibayan sa mga nagawang project for reporting. Siguraduhin na discharge ang motor windings para maiwasan ang electric shock dahil nagpo-produce ng voltage ang insulation test. At tapos na ang aming kwentuhan at pag-assemble ng motor, sinimulan na namin yung paglilinis ng motor para maging mukha na ito bago. At ayan na nga, ready to install na ang aming motor na pinalitan ng bearing. Kung may kita nyo, nag-start na kaming ibalik yung mga pira-pireso mga bolt, mga dowel. Binabalik na rin namin yung mga bolt ng fan at unti-unti na rin namin nililinisan yung motor. Tumulong na rin ako sa pag-install ng screw pump. Isa sa magandang paraan ay yung pagtutulungan. Dahil sa barko na ito, mararanasan mo ang pagiging one team. Pag sila ay may trouble, lagi akong tumutulong at ganun din ang ginagawa nila in return. Pero hindi ko lang alam sa iba. Dinala ko na ang aking pasyente sa kanyang tahanan. Make sure lang na ibabalik sa dating position para walang aberya. Kaya kinukuha na namin ng picture at nilalagyan ng markings para hindi magkamali. At alam nyo na, hindi naman tayo pabata. At ayan na, bagong palit na ng bearing ang ating motor. Salamat sa panonood.